ng Vice President kung saan nag-aaral din ang kanyang mga anak. So ako, wala akong problema sa kanyang pagkakalkal sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni VP Sara dahil sa tingin ko, wala siyang mahahanap na baho sa kanyang SALN. Ang siguro, ang pinangangamba ng marami, yung tanim kaso na po pwedeng itanim labang kay VP Sara, lalong-lalo na yung may kaugnayan sa confidential funds to 100%. Ito nga po ating panoorin, itong pahayag ni Harry Roque tungkol dito sa pagkakaluklok ni Remulla na bagong ombudsman na ginawa na naman ng ating administrasyong Bangag Marcos. Mga kababayan, ito po ang niluklok niya para pagprotektahan na naman ang kanyang mga kakamping mga kawatan. Grabe talaga itong si Bangag Marcos. Eto, panoorin po natin yung pahayag dito para kay Remulla na bagong ombudsman daw. Na, klaro naman, politiko naman yan. Hindi naman yan na maaring maging anong sinabi, recognized probity and independence. Mukhang planchadong-planchado na. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako hay, ang plan B, diretso na tayo sa plan C. Planchado na ang lahat. Iyan po si Senator Amy Marcos, yung banat niya sa kanyang kadugo na si BBM Bangag Marcos, na yung mga galawan nila planchadong-planchado na po. Ginagawa na nila yan mga kababayan dahil nga itong plano nila siraan itong si Inday Sara Duterte kasi nga alam nila na itong susunod na eleksyon mga kababayan, wala na pong makakatalo, landslide na si Vice President na magiging presidente natin mga kababayan, 100% po yan. Kaya na lang tong BBM administration kung ano-ano lang ginagawa nila, mga depensang ginagawa nila, kaya ito pinaglalagay nila na si Remulla na maging ombudsman, itong si Senate President, si Tuta Soto, na panay kapit tuko sa kanyang pwesto. Ngayon, ngayon yung House Speaker naman, itong si Bogie D, isa rin nilang kaalyado. Ito mga kababayan na itong nilagay ni BBM Bangag Marcos na House Speaker na si Bogie D, isa ring kawatan mga kababayan. Ayan patunayan ko po sa inyo. Until Speaker D finally came in after Martin resigned. Okay? But the problem is, Speaker D himself does not have his hands clean. Ayan ang problema. You know, the D family is a dynasty. Hindi ba? And dynasties are part of the corruption in the Philippines. Oo. So what do you suggest, Prof? Paano to, Professor? Paano yung overhaul? Baka walang matira sa kanila pag in-overhaul mo. But may buti na mag-start tayo ng malinis. Ayan mga kababayan mag-uumpisa tayo sa malinis para maumpisahan natin itong bagong gobyerno natin. Malinis as in, palit lahat. Kasi lahat na nandito sa pwesto, mga leader dito sa gobyerno natin ay puro magnanakaw. Dapat sa inyo, dapat sama-sama kayong makulong. Doon kayo makulong sa dahig. At dito si Tatay Digong at makauwi na at makasama ang kanyang mga pamilya. Kasi nga kapag politiko, siyempre maraming pinakikisamahan ng politiko, and chances are, ang dapat talagang kasuhan ay mga politiko. Lalong-lalo na dito sa nakikita nating flood control scandal, na halos lahat naman ang involved, kasama na ang presidente, ay mga politiko. Tama ka dyan, Mr. Harry Roque. 100%. At kapag politiko umupo sa ombudsman, siyempre may konsepto na pakikisama. Pero bakit sa tingin ko, all is not lost with Ombudsman Remulla? Well, unang-una, gaya ng aking sinabi, libre naman mangarap. So mangarap na lang tayo kasi wala na tayong magagawa. Unless mamatay si Remulla, unless siya ay magkasakit na tuluyang hindi makagampa ng kanyang trabaho, o unless siya ay ma-impeach, nandan siya for 7 years sa ayaw at sa gusto natin. Mr. Harry Roque, ayan lang, nagkatotoo na yung sinasabi mo na sana magkasakit na lang at para maano si Secretary Ombudsman Remulla. Ayan na po yung lumalabas dyan, no? Sa Facebook. Di ba? Nakita mo? Huwag kang tayong mag-alala dahil itong mga masasamang kawatan na magnanakaw dito,
may parusa, may karmang dumarating sa kanila. Tandaan nyo yan. Mga kababayan, relax lang tayo. Kapag masama kang tao, may kapalit, di ba? Ayan na nga po, yung ombudsman natin. Unang-una, bagamat nakikita ko kung bakit maraming kumukutsa sa isang politiko bilang isang ombudsman, ang pagkakaiba naman ng politiko at ng isang tao na hindi naging politiko, at pareho naman akong ginampanan yung ganyang papel na yan, nung ako ay isang law professor na non-politician at saka isang spokesperson at yung naging miyembro ng Kongreso. No? Ano naman ang benepisyo kung siya ay isang politiko at isang ombudsman? Makaka-impluwensya kasi yung kanyang pagiging politiko kung paano niya gagampanan ang kanyang katungkulan bilang ombudsman. Kung gagampanan niya ang katungkulan niya para maging isang sandata lamang para sirain ang mga kalaban ng mga Marcos, yung politika sa kanya ang siyang magdedesisyon kung tama ba na talagang habulin at sirain na ang mga Duterte ngayon. Bakit? Ano ibig sabihin ko dyan? Dahil bihasang politiko si Boying Remulla, alam niya kung anong pulso ng bayan. Sa tingin ko, alam ni Boying Remulla na ang pulso ng bayan ay overwhelmingly sumusuporta sa mga Duterte. Tama. At sa tingin ko, dahil siya ay naging tao rin ni Erap Estrada, ang talaga namang mataas na katungkulan na sa gobyerno ay siya ay natalaga sa panahon ni Erap Estrada, alam niya na hindi mo po pwedeng gipitin ang isang personalidad na talaga namang napakalawak ng suporta sa ating lipunan. Nilagay siya dyan, ang gagawin lang naman niya ay sisiraan ang mga Duterte kasi alam na nila na losing breed sila. Sa susunod na eleksyon, wala na silang panama. Kahit anong ang gagawin na nilang tactics nila dyan, sisiraan nila sila Duterte, sila Inday Sara Duterte, para masira yung mga record nila. Tinatry nilang gawin yun, pero wala na pong pag-asa. Kasi lahat ng mga tao ngayon, lahat ng mga pulse survey na lumalabas dyan, solid na 100% naman nanalo si Sara dito sa susunod na election bilang presidente. Kaya wala silang bet na mananalo. Kaya ang gagawin nila, mangiinis sila, gagawin nila lahat para masira ang diskarte, bubulat-latin lahat, gagawin lahat ng para makulong yan si Inday Sara. Pero hindi po mangyayari yun. Kasi nga po, kung mangyayari po yan, na may makukulong, ipapakulong si Sara Duterte na ng sapilitan, ng siniraan, magkakaroon ng people power. Mangyayari yan. Yung parang nangyari dun sa Nepal. Yung pinagsusunog nila, yung kunwari, yung Malacanang. Ngayon, pinagbabato nila yung mga government official. Talagang makikita mo in public, talagang bumubulagta na lang dun yung politiko. Tawang-sawa sila sa mga corruption din na nangyayari doon. Ganun din dito sa Pilipinas. Pag nangyari yun, nako. Kaya wag na ho nating hintayin. Ang pinaka-the best pong mangyari dyan is magkaroon ulit tayo ng election or pagpapalit ng administrasyon na yung gusto nilang mangyari. Kasi nga po, ito na nga pong nangyayari, nagiging worse na . Wala naman nang nangyayari sa mga kaso-kaso. Nagkakaroon lang ng mga nililihis-lihis lang. Magagastos lang sila. Kasi ikaw ay inosente kung ano magiging public ramification. Na ikaw ay kukutsain at talagang isusumpa ng taong bayan kung gigipitin mo isang tao na sinusuportahan at lalong-lalo na ang perception ay malinis to begin with. Mabuti sana kung ang reputasyon ng mga Duterte ay parang mga ko na talagang at saka mga Martin Romualdez na talagang kinasusuklaman na ng taong bayan. Garapaan. Well, habulin mo na habulin yan, papalakpakan ka pa ng taong bayan. Pero bilang isang politiko, alam ni Boying Remulla na yung Inday Sara Duterte at ang buong pamilyang Duterte, pinangalagaan ng pangalan, hindi talaga kilala bilang mga kurakot at mga politiko, at kapag siya ay hinabol niya na walang basihan, kukutsain siya ng taong bayan. Baka kapag hinabol pa niya ang mga Duterte, yan pa maging mitsa ng people power na maraming naghahangad. Kasama na po ako doon. Hindi po illegal ang people power. Constitutional po yan. Kasama na rin ako doon, Mr. Harry Roque. Kahit nga mainit, pupunta ako ron . Kahit na bumahaw yung mga damit ko, nako. Basta people power, paglalaban natin yung karapatan natin. Paglalaban natin yung mga pera natin. Paglalaban natin yung mga karapatan natin dahil naghirap tayo. Tapos sila nilulustay lang ng mga magnanakaw. Ng tokwa. Tapos kinukutya nila yung mga Duterte, sinasabing mga
corrupt, masasamang tao. Eh, mga Duterte, malinis ang ano nila, adikain nila sa politician. Tignan nyo sa Davao, maano sila. Yung nga lang, stricto sila, galit sila sa taong mga magnanakaw at mga adik. Yan ang pinaka number 1 na ayaw ng mga Duterte. Ang mga Duterte, masaya sila kapag nakakatulong sila. Kasi masarap sa kalooban kapag sila'y gumawa ng tulong, nakakatulong sila, lalong mas marami yung bumabalik sa puso nila. Ganon din tayo pag tumulong tayo sa kapwa natin, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Tagal na nga ako nagsasabi na kinakailangan tanggalin na natin ang ating presidente ngayon dahil wala naman pong indikasyon na siya magbibitiw. Bagamat hindi pa rin ako tumitigil sa pagsisigaw na kinakailangan magbitiw na ang mga Marcos. Conclusion, dahil politiko si Boying Remulla, alam niya ang pulso ng bayan, alam niya na masisira ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas kung hahabulin niya at gigipitin niya ang mga Duterte nang wala naman siyang ebidensya. Mark my word. Tama. At bakit importante rin yan kay Ombudsman Remulla na hindi masira ang kanyang pangalan? Eh simple, may pangalan talaga siyang pinangangalagaan. Hindi naman nadadawi talaga sa korupsyon ang pangalan ng Remulla. Respetado naman talaga ang Remulla, lalong-lalo na sa Cavite. Nakita naman natin kung paano ginawa ng Remulla sa Cavite na dati-rate ay mga bukiran, ngayon ay industrial powerhouse. Siguro po, hindi ako nagkakamali kung sasabihin ko na number 1 export producer natin ngayon ang Cavite sa dami po ng export processing zone na nandiyan sa Cavite. At syempre, hindi rin po ako nagkakamali para sabihin na yung Cavite ay nagbigay katuparan sa pangarap ng napakarami nating mga mamamayan kasama ng mga OFW na magkaroon ng pamamahay. Tama. Dahil dyan po nakasentro talaga yung mga housing para sa middle class at saka sa lower middle class. At siguro naman po, nakikita natin na sa termino ng mga Remulla ay naging napaka-progresibo ng Cavite. So sa akin, hindi para sirain ng walang dahilan ni Boying Remulla ang pamilya niya. Ang pangalan ng pamilya niya, di gaya ni Zaldico, na sira na ang pangalan ni Zaldico. So yan din po ay isang kadahilanan kung bakit all is not lost with the appointment of Boying Remulla. At syempre, nandiyan yung katotohanan na si Boying Remulla must be around 62. At siya po ay appointed to a term of 7 years. So matatapos siya ng termino niya, 69 to 70, ripe na po siya for retirement. Ako po talaga naman, inaamin ko, pre-law pa lang, kaibigan ko na po yan si Boying Remulla. So medyo kakilala ko siya. At ang huling pinag-usapan namin bago mabiyak ang alyansa ng unit team ay, Hari, tumatakbo kasi ako ng senador. Ako kasi, hindi ko naging pangarap ang maging senador. Happy na ako talaga dito sa posisyon ng Secretary of Justice. Made na ako. Ready for retirement. At siguro kung naghangad siya maging ombudsman, kasi nga, ang gusto niya, kahit anong mangyari sa politika, matanggal man o hindi ang mga Marcoses, manatili pa rin siya sa pwesto. At least hanggang siya ay handa na magretiro at ang pagre-retiro naman siguro naman ay tatanggapin niya kapag siya ay 70 years old. Maraming salamat po, Mr. Harry Roque. Napakaganda po ng iyong paliwanag at naintindihan namin at itong ating mga kababayan na nanonood. Mga kababayan, palambing naman, huwag niyo kalimutan i-like, share at subscribe ang ating mga videos nang sa ganun napapanood ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po. News That Matter. God bless.